Tumigil ang mundo sa pagitan ng alinggaw-ngaw ng mga pangalan sa airport speaker at ang pagaspas ng malamig na hangin mula sa automatic doors. Hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya sa tabi ng gate 7, suot ang lumang trench coat na minana pa niya sa kanyang ama. Sa kanang kamay niya'y mahigpit niyang hawak ang isang maliit, kupas na red scarf, para bang iyon lang ang natitirang bagay na nagpapatunay na dati siyang minahal. Ang scarf na yon, minsang isinabit sa kanyang liig ng taong sinabi sa kanyang, "Ikaw ang paborito kong bata," noong hindi pa siya natututo kung paanong ang paborito ay pwedeng magbago, pwedeng mapalitan, at pwedeng mawalan ng halaga. Napatingin siya sa malaking screen sa itaas. Flight 237 to Rome. Delayed. Katulad ng lahat sa buhay niya, puro paghihintay, puro hindi sigurado. Sa likod niya, may batang umiiyak, hawak ang maliit na laruan. Ang ina nito'y nakaluhod, pilit siyang pinapatahan. Napatingin siya. Hindi niya alam kung anong mas masakit, ang alaala ng ina na kailanman ay hindi lumuhod para sa kanya, o ang katotohanang minsan, gusto lang din niyang umiyak ng ganoon kaingay, pero walang pumipigil. Hindi siya napansin ng mga taong dumaraan. Isa lang siyang aninong nakatayo sa isang lugar kung saan ang lahat ay may pupuntahan. Samantalang siya ay nagbabalik. Sa loob ng kanyang maliit na suitcase, may ticket, ang ticket na binili ng half-sister niyang si Camille noong Mother's Day. "Pasensya na, ito lang afford ko," sabi ni Camille noon habang pinipilit umiti, habang hawak-hawak ang tiket na $5 lang na parang limos. Si Camille, na ilang oras bago iyon, ay masayang binigyan ang kanilang nanay ng cruise trip na nagkakahalaga ng $20,000. Sa araw ng mga ina. At siya. Wala man lang ni isang thank you. Walang yakap. Walang salamat anak kahit ganito lang. Ngunit siya ang nanalo. Siya ang humawak sa tiket na tumama ng $150 milyon. At ngayon narito siya. May isang kamay ang bahagyang dumampi sa balikat niya. Napalingon siya. Hindi niya kilala ang babae. "Miss, may naiwan po kayo," sabay abot ng isang cracked wristwatch na nahulog pala mula sa kanyang trench coat pocket. Tumango siya at tinanggap ito pero hindi nagsalita. Ang orasan, isa sa mga huling regalo ng nanay niya bago siya tumigil sa pag-text. Tigil sa pagbati. Tigil sa pagkilala. At kahit sirang-sira na ito, palagi pa rin niya itong dala. Siguro dahil may bahagi sa kanyang umaasa pa ring maibabalik ang oras. Sa likod ng malalaking salamin, bumababa ang araw. Pula ang langit, kulay ng scarf, kulay ng puot, kulay ng dugo. Ang telepono niya ay tumunog. Isang mensahe lang, "Anak, umuwi ka na kung kaya mo." Hindi na siya nagigising. Hindi niya alam kung alin siya ang tinutukoy. Pero ramdam niyang huli na ang lahat. Sa lahat ng oras na pinipilit niyang intindihin kung bakit siya ang laging natitira, ngayon lang niya natanong, bakit ako pa rin ang tinatawag sa huli? Hawak niya ang scarf. Hawak niya ang orasan. Hawak niya ang $150 milyon na dahilan ng katahimikan ng pamilya. At ngayong kaya na niyang bilhin ang lahat, bakit parang wala na siyang gustong bilhin? Sa labas, dahan-dahang bumukas ang pinto ng taxi. Hindi pa rin siya gumagalaw. Hindi pa rin niya alam kung saan siya tutungo. Pero sa loob niya may tinig na nagsisimula ng umiyak. At ang daing na yon ay hindi na niya mapipigilan. Tumakbo ang mga eksena ng nakaraan sa kanyang isipan habang nakaupo siya sa malamig na bakal na upuan ng arrival area. Hawak pa rin niya ang red scarf. Pinipisil ito sa pagitan ng nanginginig niyang mga daliri, tila pilit kinukurot ang isang damdaming ayaw lumabas. "Bumili ka ng maganda ha? Yung pulang scarf na parang sa Paris. Yan ang bagay sa'yo." Boses iyon ng kanyang ama, malamig na malamig ang huling halakhak nito bago siya iniwan, 10 taon na ang nakalipas. Sa araw ng graduation niya, wala ni isang yakap. Ang iniwan lang sa kanya, isang maliit na kahon ng regalo, at ang pangako, balang araw, ikaw ang magpaparamdam sa kanila ng pagsisisi. Wala siyang naiuwi noong araw na yon kundi isang murang scarf na binili niya sa ukay-ukay,
dahil kahit iyon ay halos hindi niya kayang bilhin. Pero sa kanya, iyon ang simbolo ng pangarap. Na isang araw, kahit siya'y hindi paborito, siya pa rin ang magtatagumpay. Nakita niyang dumating ang isang pamilya, may dalang lobo at bulaklak, sinalubong ang isang binatang kararating lang. Tumakbo ang mga bata, sumigaw ng si Papa. Siya. Wala. Walang sasalubong. Walang yayakap. Tumingin siya sa paligid. Sa kaliwa, isang lalaking nakasuot ng dark green hoodie ang tahimik na nakaupo ilang upuan ng layo. Hindi ito nakatingin sa cellphone. Hindi rin nagtatype. Nakatingin lang sa kanya. Tahimik. Mataman. Parang alam ito na hindi lang siya basta nag-aabang ng taxi o flight, kundi ng isang bagay na mas malalim, mas mabigat. Pero hindi siya umatras. Tinanggap niya ang tingin. Parang sinasabing, ganito talaga ang pakiramdam ng maiwang mag-isa. Bumalik ang alaala ng Mother's Day. Si Camille, masayahin, social, always in control. Suot ang mamahaling dress habang ibinibigay ang cruise tickets kay Mama. Enjoy ka sa Europe, Ma. Love you, sabay yakap. Tumili pa ang nanay nila, yaktawa. Samantalang siya tahimik lang na iniabot ang maliit na envelope. Sa loob, isang $5 scratch ticket. Kasi iyon lang ang kaya niya noon, nagtatrabaho sa 3 part-time jobs, kumakain ng lugaw tuwing gabi, nagtatabi ng barya sa lata. Ay! Loto, sabi ni Mama noon. Okay. Salamat. At iyon na yun. Walang halik. Walang anak ang effort mo. Bumuntong hininga siya. Noon pa lang, ramdam na niyang kahit anong gawin niya, kulang palagi. Pero nang nanalo siya ng $150 milyon, hindi siya agad nagsaya. Tiningnan lang niya ang ticket, saka ang lumang orasan sa kanyang trench coat. Sirang orasan. Wala nang baterya. Parang oras nila hindi na umaandar. Anak, sana ito na ang simula. Boses uli ng tatay niya. Pero ngayon, tila isa na lang itong anino sa hangin. Muling napatingin ang dalaga sa lalaking nakahudi. Nang magtama ang kanilang paningin, bahagya itong ngumiti, hindi nang masaya, kundi nang parang may alam. Parang sinasabing, lahat tayo may bitbit. Tumayo siya, binitbit ang maliit niyang suitcase. Lumapit na ang taxi. Pero bago siya lumakad papalapit, huminto siya. Tumigil. Tila may humila sa kanya pabalik. Napatingin siya sa scarf. Tapos sa orasan. Tapos sa cellphone niya. May isang unread message. Galing kay Camille. Huwag ka nang bumalik. Hindi mo siya kilala gaya ng pagkakakilala namin. Hindi mo ito laban. Kinagat niya ang labi niya, pinigilan ang luhang gustong bumagsak. Tumingin siya sa langit, sa dapit hapon na unti-unting lumulubog, kulay dugo ang kalangitan. Hindi ko ito sinimulan pero matatapos ito sa akin, bulong niya. Sa likod niya, dahan-dahang lumapit ang lalaking nakahudi. Hindi pa rin nagsasalita. Pero naroon siya. Parang multo ng kasalukuyan o tagapaghatid ng isang katotohanang hindi pa niya alam. At bago siya pumasok sa taxi huminto siya. Hawak ang scarf. Pilit ngumiti. Pero ang mata ay malungkot. At sa isang iglap, hindi na siya sigurado kung uwi pa siya o kung magsisimula siyang gumanti. Umambon na. Mula sa likod ng taxi window, tanaw niya ang unti-unting pagtakip ng ulap sa langit, tila lumuluhang hindi marunong umiyak. Umuusok ang paligid, at sa bawat patak ng ulan sa bubong ng sasakyan, naramdaman niyang binubura ng langit ang lahat ng ingay sa kanyang ulo. Pero hindi ang bigat sa dibdib. Miss, aalis na ba tayo? Tanong ng driver. Hindi siya sumagot. Hindi pa rin siya makagalaw. Nasa kabilang sidewalk, naroon pa rin ang at doon, sa isang silip ng napunit na leather, lumitaw ang isang lumang larawan, babaeng may hawak na batang lalaki. May hawig sa kanya. O baka dahil gusto lang niyang may makita. Nanay mo, tanong niya, maingat. Tumango ito. Dati kong dahilan. Hanggang sa naging dahilan ko ring umalis.
Tahimik silang pareho. Invisible mirror. Kung paano siya iniwan ng ina sa dami ng hindi sinabing salitang, anak, gayon din ang lalaking ito, dala-dala ang bigat ng mga tanong na hindi na nasagot. Hindi lahat ng nanay kailangang sambahin, bulong niya. Hindi lahat ng anak, lumingon sa kanya ang babae, saglit lang, pero sapat para paalalahanan siyang siya lang ang walang binigyan ng kahit ano nung huling Mother's Day. Ang hirap magpatawad kapag hindi ka kailanman piniling mahalin. Gusto na niyang sumakay sa taxi. Gusto na niyang lumayo. Pero parang may humihila sa kanya. Hindi sa lalaki. Hindi rin sa lugar. Kundi sa isang bahagi ng kanyang sarili na natutong manahimik sa lahat ng pang-aapi, sa lahat ng pagkakalimot. Nanalo ako, bigla niyang sabi. $150 milyon. Hindi kumibo ang lalaki. Kumurap lang. Dahan-dahang umikot ang tingin nito sa scarf na hawak niya, sa basang buhok niya, sa mga mata niyang puno ng tanong. At ngayon, tanong ng lalaki. Hindi siya sumagot. Bumuhos ang ulan. Kumulog. Ang mga basang yapak ng mga taong nagmamadali ay tila nilamon ng dagundong ng kalangitan. Pero silang dalawa nanatili lang. Tila inukit sa loob ng bagyong papalapit. Sa kanya, sa loob ng kanyang dibdib, may labanan, umalis na. Bitawan na ang lahat. Bumili ng bagong pamilya, bagong pangalan. Oh. Bumalik. Bitbitin ang sakit. Tanungin sila. Patunayan na mali sila. Sa pagitan ng mga patak ng ulan, tanong ng lalaki, kapag bumalik ka gusto mo bang makinig sila? O gusto mong saktan sila? Napapikit siya. Hindi niya alam ang sagot. At sa katahimikang iyon, narinig niya ang sarili niyang huminga, mabigat, putol-putol. Hindi siya sumagot. Hindi rin siya umalis. Basang-basa ang scarf. Nakalawit ito mula sa kanyang kamay habang nilalakad niya ang gilid ng airport loop, walang direksyon, walang anino kundi ang sarili niyang tila lalong lumiliit sa bawat hakbang. Ang ulan, parang iyak ng mundong sawang manahimik. Malamig ang hangin, humahaplos sa batok niya. Wala na siyang payong, wala na rin siyang balak pang bumalik. Pero bago siya makatawid sa kanto palabas ng compound, tumigil siya. Hindi dahil may tawag. Hindi dahil sa ulan. Kundi dahil nakita niya ito, ang red scarf, hindi na sa kanyang kamay, kundi sa kamay ng lalaking naka-hoodie. Iniabot nito sa kanya, hindi pilit, hindi rin mayabang. Basta lang iniabot. Parang sinasabing, baka ito ang dahilan kung bakit ka bumalik. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Nahulog ba niya? Binalik ba talaga? O baka siya mismo ang hindi alam kung ano ang bitawan. Tiningnan niya ang lalaki. Basa rin ito. Ang hoodie nitong kulay muhon ay dumikit sa katawan, ang buhok tuluyan ng nakalugay. Pero naroon pa rin ang mata, hindi nagbabago. Tahimik. Matatag. Parang kagaya niya. O kaya, kagaya ng gusto niyang maging. Tumingin siya sa paligid. May dumaan na matandang babae, inilibing siya sa tingin. Isang matipunong lalaking nakasweet ang tumango sa lalaki, pero nang makita siyang kausap nito, umiwas. Society doesn't like stories it can't understand. Two strangers, both broken, standing in the rain, exchanging silence instead of smiles. Bakit mo ibinalik? Tanong niya, halos pabulong. Akala ko gusto mong mawala, sagot ng lalaki. Pero minsan kasi ang mga bagay na sinusubukang iwan, sila pa yung laging sumusunod. Hawak-hawak niya ang scarf. Basa. Mabigat sa palad. Pero ngayon, parang may ibang laman, hindi na alaala, kundi tanong, kaya mo pa bang mahalin ang sarili mo, kahit hindi ka minahal ng iba? Napahagulgol siya, tinuro siya, sabay sabing, Mama, bakit umiiyak yung ate? Huwag kang tumingin, anak, sagot ng ina habang pilit siyang nilalampasan. Ganito ba ang mundong ginagalawan niya? Isang mundong takot tumingin sa taong sugatan. Isang mundong hindi marunong magtanong kundi mabilis humusga. Gusto na niyang tumakbo. Tumalikod. Iwan lahat. Kalimutan ang mga taong pinagsilbihan niya buong buhay.
Pero ang scarf naroon sa kamay niya. At ang orasan, kahit sira, naroon sa bulsa, bigat na ayaw lumubog. Anong gagawin mo ngayon? Tanong ng lalaki. Hindi niya alam. Wala siyang sagot. Pero dahan-dahan siyang umikot. Tiningnan muli ang terminal. Ang mga taong may sasalubong, may yayakap, may tahanan. Siya. Wala. Pero siguro, hindi ibig sabihin nun na hindi na siya karapat-dapat. Kung babalik ako, nagsimula siyang magsalita pero naputol. Huminga siya. Mahaba. Mabigat. Hindi para humingi ng tawad. Hindi para makipag-ayos. Babalik ako para sabihin na hindi ko na kailangang mahalin ng kahit sino dahil natutunan ko na kahit kaunti, mahalin ang sarili ko. Hindi niya alam kung totoo. Pero sa unang pagkakataon, kahit bahagya lang naniwala siya. Nang tumalikod siya para umalis, huminto siya muli. Nagkatinginan sila ng lalaki. Hindi siyang umiti. Hindi rin ito. Pero sa mata nila may kasunduan. Hindi pa tapos. Hindi pa ito ang dulo. Hindi pa sila buo. Pero nagsimula na silang huminga. Kinabukasan, maagang tumawid si Mira sa basang kalye papunta sa isang glass building sa Makati. Hindi na niya dinala ang scarf. Pero dala pa rin niya ang bigat ng gabi, at ang tanong na parang alon na hindi humuhupa, bakit parang siya pa rin ang nawawala, kahit siya ang nanalo. Sa kanyang bag, may nakatuping papel, resume, muling ipinadala sa isang kumpanyang matagal na niyang pinangarap. Hindi dahil kailangan pa niya ng trabaho. Kundi dahil gusto niyang mapatunayan kahit isang beses na hindi lang siya basta iyong kapatid na hindi sumasabay sa pamilya. Pumasok siya sa lobby. Binigay ang A. Tinapang visitor's pass sumakay ng elevator. Pagbukas ng pinto sa 32 ni floor, tila lumamig ang hangin. Lahat ng nakasalubong niyang empleyado ay abala, may hawak na laptop, may nakayukong may dalang kape. Tahimik ang lugar pero may tensyon. Para bang lahat ay may hinahabol na hindi nila mabigyan ng pangalan. Miss, dito po sa conference room, tawag ng receptionist. Pumasok si Mira. Kalmado ang mga hakbang pero sa loob may digmaan. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang hindi inaasahan. Ang lalaki. Siya. Nasa loob. Nakatayo sa dulo ng mahabang mesa, walang hoodie ngayon, suot ang maitim na blazer, may kasamang assistant na may hawak na tablet. Parang nabingi si Mira. Parang biglang bumalik ang ulan kahit tirik ang araw sa labas. Hindi siya agad napansin. Nakatutok ito sa isang presentation, logo ng kumpanya sa gitna, Aurelia Tech Corp Redefined UI Vision. Driven UI History. Biglang bumigat ang kanyang hininga. Mula sa bulsa ng lalaki, lumabas ang isang bagay, isang pulang panyo. Hindi ito ang kanyang scarf. Mas luma. Mas kupas. Hawak ito ng lalaki ng buong pag-iingat, parang mahal, parang mahalaga. Let's take 5, anunsyo nito. Lumingon siya. Nagkatinginan sila. Ngunit ngayon, hindi siya yung misteryosong estrangherang basang-basa sa ulan. Ngayon, siya na yung aplikante. At siya ang CEO. Tahimik ang kwarto nang magkalapit sila. Hindi ko alam, bulong niya, halos naubusan ng hangin. Totoo. Hindi mo alam, sagot nito. At ako hindi ko rin sinasadya. Tiningnan niya ulit ang pulang panyo. May anak ka? Tanong niya. Tumango ang lalaki. Si Amina. Sobra niyang mahal ang pula. Palagi niyang sinasabi. Papa, ang pula, yan ang kulay ng mga bagay na hindi mo dapat iwan. Napatingin si Mira sa kanyang sarili. Biglang tumambad sa kanya ang etyo ng sariling alaala, yung pulang scarf na parang sa Paris. Yan ang bagay sa'yo, boses ng ama niya noon. Time loop. Pareho sila. Pareho ng sugat. Pareho ng pinanggalingan. Magkaibang kwento, iisang puwang. Akala ko kapag may pera na ako, tapos na, sabi niya kagabi. Ngayon? Akala niya ito na ang sagot. Yun pala, panibagong tanong.
Bakit ka narito? Tanong ng lalaki. Hindi ko alam, sagot niya. Siguro gusto kong malaman kung may taong makakakita sa akin, kahit hindi ako paborito. Tahimik ang sagot ng lalaki. Pero sa mata nito may panginginig. Hindi dahil sa lamig kundi sa bigat ng nakaraan. Hindi ko alam kung tama na nandito ka, sagot nito, direkta. Pero sa ilang bagay sa mundo, hindi laging tanong kung tama, minsan, kung kailangan. Sa likod nila, bumukas muli ang pinto. Tinawag siya ng AI, Miss De La Vega. We're ready for you. Tumingin siya sa lalaki. Hindi siyang umiti. Pero hindi na rin siya natakot. Tumindig siya ng mas tuwid. Lumakad papasok ng interview room. Bagong resume sa kamay. Basang alaala sa puso. At sa pintuang iyon, hindi na siya naghahanap ng pagmamahal. Ngayon, dala niya na ang sarili. At sa wakas, wala nang atrasan. Muli siyang nakatayo sa tabi ng gate 7. Ilang linggo na ang lumipas. Iba na ang panahon, hindi na umuulan, pero ang hangin ay may dalang lamig na parang paalala. Sa palad niya, nakabalot ang lumang red scarf. Hindi na basa. Hindi na kupas. Ngayon, tinupi niya ito ng maayos, dinala sa isang maliit na kahon. Nakahanda na siyang paalis. Pero hindi bilang tao na lumala yung sugatan. Kundi isang babaeng pumipiling umalis kahit pwede siyang manatili. Sa kabilang panig ng departure lounge, dumating ang lalaki, naka-neutral na suit, hindi na estranghero, kundi isang ama. Isa ring iniwan. Isa ring may dalang pamamaalam. Tuloy ka pa rin, tanong niya. Tuloy, sagot niya, walang kaba. Hindi dahil galit ako. Pero dahil natuto na akong hindi palaging manatili sa lugar na hindi ako hinanap. Tahimik ang saglit. Ang buhol ng katahimikan ay hindi napilit. Wala nang kailangang putulin. I reviewed your interview, bulong niya. You were overqualified. Umiti siya, banayad. I know. Hinugot ng lalaki mula sa kanyang coat pocket ang ibang scarf, mas maliit, mas manipis. Nakapreserba. Ibinigay ito ng anak ko bago siya nawala. Hawak niya ito nang may pag-aalalang parang pwede pa iyong masira. Gusto niyang ipamigay ko raw ito sa isang taong hindi niya kakilala. Sa isang taong makikita ko. Pilit niyang nilunok ang buntong hininga. Akala ko dati ikaw ang sagot. Kasi hawig mo siya. Para kang multo ng batang hindi ko nailigtas. Hindi ako siya, bulong niya. Alam ko. Inilapit ng lalaki ang panyo. Pero hindi niya ito kinuha. Mula sa sarili niyang bag, inilabas niya ang kahon, nasa loob ang kanyang scarf. Ipinasa niya ito. Akin yan, wika ng lalaki, naguguluhan. Hindi na ngayon, sagot niya. Isang tao lang ang binigyan ko niyan ng kahulugan. Pero siya rin ang unang nagpamukha sa akin na hindi ako sapat. Panahon na para palayain ang bagay na yon. Tinitigan niya ang scarf sa loob ng kahon, basang alaala, tuyong galit. Ibigay mo yan sa kung sino mang gusto mo talagang piliin. Pero hindi ako yon. Sa likod nila may batang babae na humikbi. Hawak nito ang stuffed toy na nahulog. Ang inay na payuko, pilit pinapatahan ang bata. Muling bumalik ang eksenang iyon sa kanyang isip, pero ngayon, hindi na siya ang batang iniwan. Ngayon, siya na ang taong may kakayahang hindi manakit. Akala ko noon, kapag nanalo ako ng pera, tapos na ang lahat, sabi niya habang tinitingnan ang departure board. Pero minsan pala, kailangan mo ring talikuran ang premyo para manalo. Tahimik ang lalaki. Tila may gustong sabihin pero pinili ang katahimikan. Bakit ayaw mong tanggapin ang scarf niya? Tanong nito. Dahil hindi ko kailangan ng kapalit, sagot niya. Kung anong nawala sa kanya, hindi ko tungkuling punan. At kung anong nawala sa akin, hindi rin niya responsibilidad. Lumapit ang gate attendant. Ma'am, final boarding. Bago siya umalis, huling tingin sa lalaki. Hindi ng pagtatapos, kundi ng kapatawaran. Lumakad siya papasok.
Sa parehong lugar kung saan dati siya ang nakatayo, basang-basa, walang yakap. Ngayon, siya na ang umaalis, buo. Sa kanyang huling hakbang, bumulong siya sa sarili, hindi lahat ng iniwan, kailangang balikan. Minsan, ang paglisan, siya palang pagbabalik sa sarili.